sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bernard. Nakatira dito sa Sahod Ulan, Tansa, Cavite. May ikukwento ako sa inyo na alam kong pagtataasan ng kilay ng iba sa inyo. Pero isi-share ko pa rin, hindi para ipagmalaki ang aking karanasan, kundi para i-share sa inyo ang aking naging realizations at mga natutunang aral. Papa Dudut, lumaki ako sa isang broken family. Bata pa lamang ako, siguro yung mga nasa 5 years old ay nasaksihan ko kung paanong maghiwalay ang mga magulang ko. Sobrang galit ako noon kay Papa dahil taksil siya. Ipinagpalit niya si Mama sa isang mas batang babae. Sobra naman akong naawa noon sa aking ina dahil nakita kong mahal na mahal niya si Papa at sobra siyang nasaktan nung iwan niya kami. Kaya naman sinumpa ko sa aking sarili na hindi ako tutulad kay Papa. Kapag ako ay nagkaroon ng asawa, and fast forward. Nagkaroon nga ako ng asawa, si Maylene, isang Filipino-Chinese. 10 taon na kaming kasal ni Mrs. pero hindi kami nabiyayaan ng kahit isa man lang na supling. Kahit na ganito ay patuloy pa rin ang aming pag-aasam. Na balang araw ay mabigyan din kami ng anak. Kaya't sa panahong nakalipas ay ginugol na lang namin ang aming panahon sa aming kapwa-trabaho. Naging maunlad ang aming pagsasama at sa ilang taon lang ay nakatayo kami ng isang bungalow na ang likuran ay dagat. Hindi ito kalayuan sa isang lungsod sa Kabisayaan. Magandang lokal ng nalapitan namin, maliwalas ang simoy ng hangin. At ang bahay ay napapaligiran ng mga puno ng niyog at ibang bungang kahoy. Ang maganda sa bahay ay ang beach front. Malinis ang dagat at masarap magbabad sa tubig. Dito kami madalas magpalipas ng oras ni Maylene kapag walang pasok. Naging popular ang bahay namin sa aming mga kamag-anak kaya't kadalasan ay ginagawa nila itong bakasyunan. Palibhas ay wala kaming anak, maligaya kaming mag-asawa kapag may tumutuloy sa amin na mga kadugo. Naging maingay ang kapaligiran, lalo na kung may mga batang kasama. Sapagkat wala ngang anak ay ginugol namin ang aming pagmamahal sa aming mga pamangkin. Ngayong summer narito sa amin ang kapatid ni Mrs. kasama ang pamilya. Magka-college na ang panganay nila kaya't sinamahan nila at bago lang nakarating sa syudad. Masaya kaming mag-asawa lalo na sa mga bata. Pero isang linggo lang ang mga ito dito. Babalik na rin sila sa probinsya. Alam ko na magiging tahimik na naman ang bahay kapag nagsiuwian na sila. Kaya't isang araw ay napagpasyahan namin ni Mrs. na alokin ng mga bata na pansamantala muna dito habang bakasyon naman. 4 ang anak nila bayaw at ang panganay ay magkokolehiyo na ngayong pasukan. Magte-3rd year naman sa high school ang pangalawa. Elementarya pa yung dalawa. Lahat ng mga ito ay babae. Tinanong na mag-asawa ang mga ito at sumang-ayon ang panganay. Pero ang ibang kapatid ay kailangang umuwi kasi may summer classes na ballet. Kaya't pagkaraan ng 1 linggo ay umuwi ng mga ito maliban sa panganay na si Rochelle. Nagpa siya na dito muna sa amin para mabihasa sa buhay sa syudad. Pagkapasukan ng klase ay lilipat ito sa dormitoryong malapit sa school.
Sapagkat sa likuran ng aming bahay ay dagat nga. Madalas maligo si Rochelle doon. Isang araw habang nakaupo ako sa balkonahe ay nakita kong lumalakad sa tabing dagat si Rochelle. Paminsan-minsan ay pumupulot ng mga shells. Galing ito sa dagat at basang-basa ang katawan. Nakatupis bikini lang ito. Madalas ko nang makita sa ganitong pananamit si Rochelle buhat nang dumating siya dito sa amin. Napakagandang pagmasdan ng kanyang alindog sa ganitong suot habang naliligo sa dagat o naglalakad lang sa tabi ng dagat tulad ngayon. Mapang-akit talaga ang kanyang kagandahan sa bikini niyang suot. Palibhasa malayo sa ibang kabahayan ang lugar namin. Malaya itong magdamit ng bikini lang. Kahit magde-17 pa lamang ay pamatay na ang hugis ng kanyang katawan. Lalo na kung nakabikini lang. Ang pangitaas ay tinatago ang malusog at alsang dibdib na sa tansya ko ay 36 ang size. Weakness ko talaga ang dibdib ng babae, kaya parang expert na ako sa pagtatansya ng sizes ng mga dibdib. Ang kanyang pangibaba ay nakatalop sa isang napakagandang hubog ng kanyang likuran. Nakausli ito. Papadudot karamihan ng sinusuot niya na bikini ay parang may kaliitan ng size. Lumada daw kasi kaya napaglakihan na. Sa ganitong sitwasyon ay aaminin kong umaalboroto kaagad ang alaga ko kapag mapansin ito. Palibhasa ay kapamilya, parang wala lang kay Mrs. na ganito palagi ang suot ni Rochelle. Walang mali siya sa panig niya pero sa akin ay ibang tama. Kadalasan nga ay nagtatago ako sa banyo para magparaos dahil sobra akong nadadala sa alindog niya. Halos gabi-gabing dinadalaw ako sa panaginip ng kanyang kagandahan at kasariwaan. Isang araw ay pumunta ng Maynila si Mrs. at a-attend ng conference. May iwan lamang kaming dalawa ni Rochelle. Wala kasi kaming stay-in na katulong. Ang labandera namin ay sa linggo lang pumaparito kasama ang anak na naglilinis ng bahay. Kahit na pinagnanasaan ko si Rochelle ay hindi ko ito pinapahiwatig sa kanya. Pamangkin ko na rin bali ito at ayaw kong madungisan ang pagsasama naming mag-asawa. Okay na sa akin ang pag-i-imagine sa kanya habang niroromansa ko si Maylene. Tinatago ko lang sa isipan ang aking pagnanasa. Bata pa kasi ito at wala pang muwang. Pag-alis nga ni Mrs. ay dalawa na lamang kaming natira sa bahay. Pagdating ko galing sa opisina ay agad na nagbihis kami at kumakain sa labas at nagpasyal. Sa gabi naliligo kami sa dagat at pagkatapos ay nanonood ng video. Naging malapit siya sa akin lalo na sa panahong wala ang kanyang auntie. Hanggang isang gabi na masama ang panahon, malakas ang kulog at kidlat. Nasanayan ko nang matulog ng nakahubad mula sa pagkabata, kaya't sa gabing ito ay hindi na iba. Nasa kama na ako at inaantok na. Galing kami ni Rochelle sa kainan sa labas at medyo nakainom ako. Kaya't pagdating ng bahay ay hindi ko makayanan ng antok kaya't nagpa siya akong matulog. Malakas talaga ang kidlat at kulog sa labas ng bahay. Parang may nagsasabugan na dinamita sa labas ng bahay. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Rochelle. Naka-nighties lamang ito. Tito, pwedeng dito lang ako matulog? Natatakot kasi ako. Halos nakapikit ang aking mga mata sa antok na sinabihan kong tumabi siya sa akin. Pumasok siya sa kumot at pumwesto sa likuran ko. Nakatagilid ako sa oras na yon at antok na antok na. Hindi ko na pinansin na tumabi siya at ang mga kamay ay yumakap sa akin. Talagang takot. Biglang nagitla ako at napadilat nang mapansin kong bumubundol sa likuran ko ang kanyang mga dibdib. Biglang nabuhay ang pagkalalaki ko sa nararamdaman ko. Ngunit hindi pa rin ako kumilos. Nagmatsyag lamang ako hanggang dalawin akong muli ng antok at nakatulog. Sa aking pagkatulog ay napalipat ako ng posisyon. At ngayon ay nakaharap na ako sa kanya. Tulog pa rin ako at parang nananaginip. Katulad kong matulog kami ni Mrs. ay dinantay ko ang aking mga kamay kay Rochelle.
Nakalimutan ko na yata na hindi si Maylin ang katabi ko. Ilang sandali pa ay humahawak na ang mga kamay ko sa isang dibdib. Nakabalot ito ng 90s kaya't pinagapang ko ang mga kamay at pinailalim sa damit niya. Sapong-sapo ko na ang isang dibdib. Muling nabuhayan ang aking pagkalalaki. Biglang nabuhay ang alaga ko at parang wala ako sa sarili ko noon habang naglalakbay ang aking mga kamay sa katawan ng pamangkin ko. Oo, pamangkin ko siya pero hindi ko naman siya kadugo kaya okay lang. Pero sumasagi noon sa isipan ko si Maylin kaya naman pilit kong pinipigilan ang aking sarili. Kaso parang may sariling buhay ang mga daliri ko. Naglakbay pa rin ito sa paraisong dala ni Rochelle. Nakarating ito sa kuweba at biglang humalinghing si Rochelle. Nakapikit siya at ninanamnamang tamis at sarap dulot ng paglalakbay ng mga kabalyero sa Virgin Forest. Biglang nanumbalik sa akin ang aking tinitimping pagnanasa sa kanyang katawan. Malakas na ang kanyang halinghing, kaya't pinatihaya ko siya at agad na sinunggaban ng halik ang kanyang mamula-mulang labi. Ngunit laking gulat ko nang gumanti ng halik si Rochelle. May karanasan na sa halikan ng batang ito sa isip ko. Nakadilat na ang kanyang mga mata at nagkatinginan kami. Nasa kanyang mga mata ang pagpapaubaya. Nagbigay permiso sa akin na ituloy ko ang dapat na gawin. Hinubad ko ang kanyang 90s, siya na rin ang naghubad ng kanyang underwear. Papadudot hindi na ako makatiis kaya't pinatungan ko na ang kanyang katawan. Nagkadikit ang aming mga balat, pinagsaluhan ng bawat pawis na pumapatak. Ang mga naglalakbay na kabalyero sa Virgin Forest ay naging agresibo sa paghahanap ng kayamanan. Nang makita ang minimithing perlas ng silangan ay agad na lumusong ang aking pinakamagiting na sundalo. Dahan-dahan. Hindi na ako makatiis kaya't binigla ko ang saksak. Napasigaw si Rochelle sa sakit ng pumunit sa kanyang kaberhinan. Tumulo ang kanyang luha. Nagmamakaawa na dahan-dahan ko ang pag-angkin sa kanya. Nang lubos nang nakapasok ang lahat ng sa akin ay hindi muna ako kumilos. Binigyan ko ng panahon para makapag-relax siya at ma-enjoy ang aming adventure. Bawat sundalong naglilingkod sa akin ay naglakbay sa buong Virgin Forest. May sumisikip, may gumagapang, at may labas-pasok. Ilang sandali pa ay nanumbalik na ang kanyang halinghing. Udyat nanumbalik na ang sarap sa kanyang nararamdaman. Dahan-dahan kong hinugot ang pinakamagiting kong sundalo at muli ko siyang pinapasok sa pinakamasarap na parte ng kagubatan. Masikip pero kinaya. Napaangkla na ang kanyang dalawang paa sa likuran ko at sinalubong na ang magiting na sundalong uhaw sa kayamanan ng paraiso ni Rochelle. Maya-maya pa ay napahiyaw na siya na malapit na siyang makaraos. Nanginginig ang kanyang katawan at masakit ang kuko niyang napabaon sa likuran ko. Nag-uumapaw ang biyaya ng kalikasan. Hindi nagtagal ay umapaw na rin ang aking magiting na sundalo. Dali-dali ko siyang hinugot at parang bulkan itong sumabog sa ligaya. Napayakap ako kay Rochelle pagkatapos at kami ay nakatulog sa pagod na may ngiti sa mga labi. Kinaumagahan ay nagising kami na nakangiti. Ubod-tubad pa rin. Agad na nagbangon kami at pumunta ng banyo para maligo. Para mawala ang lagkit ng pagtatalik namin. At doon sa banyo, napagmasdan ko ang totoong alindog na tinatago niya. Muli kaming naghalikan, nagsumpaan ng pagmamahal. Natakot siya sa kanyang auntie at pamilya kung malaman ngunit nanaig ang kanyang damdamin. Pagkatapos naming mag-almusal ay doon ko nalaman ang lahat. Mula daw ng pagkakita niya sa akin ay nagkaroon na nga siya ng interes sa akin. Magkamukha daw kami ng teacher niya sa high school na naging kasintahan niya. Hindi siya nadonselya ng teacher niya pero natikman niya ang kadakilaan nito. Namiss niya daw ang teacher niya na may pamilya na rin, kaya't pagkakita sa akin ay biglang napabaling ang kanyang pagtingin. Kaya daw na agad siyang nagpaunlak
sa aming paanyaya na dumito muna para mapalapit sa akin. Yun ang dahilan kung bakit nagsuot siya ng bikini kapag alam niyang nandito ako sa bahay. Gusto niya akong tuksuhin. Laman ako ng kanyang isipan tuwing magmamasturbate siya sa gabi. Sinabi ko rin sa kanya ang aking nararamdaman tuwing makita ang kanyang alindog. Natawa lamang noon si Rochelle nang malaman niyang palagi akong nawawala ng lakas sa tuwing iniisip ko siya. Pagkatapos naming kumain ay agad na nagtalik kaming muli. Sa panahong ito ay gumamit na ako ng kondom at baka mabuntis ko siya. Sa sala kami nagtampisaw sa mali at bawal na pagtatalik. Halos mayupi ang sopa sa ginawa namin. Tinuruan ko siya sa iba't ibang posisyon ng pagmamahalan. Madali naman siyang natuto. Samantala sa loob ng 2 araw, kain at tulog lang ang pahinga namin. Halos lahat ng parte ng bahay ay aming bininyagan. Hindi ako pumasok sa opisina sa loob ng 2 araw na yon. Natikman na rin namin ang magtalig sa dagat. Tabing dagat at kahit sa ilalim ng nyog na siya ay nakasandal. Hanggang sa bumalik na si Maylin. Nanumbalik sa normal ang lahat sa amin pero nagkaroon na ng kahulugan ang bawat tingin namin. Kung may pagkakataon ay agad na nagsasalubong ang mga dila namin tulad ng nasa banyo si Mrs. Paminsan-minsan ay panakaw ang romansahan namin ni Rochelle. Kung natutulog sa hapon si Mrs. at kung wala itong pasok. Doon kami sa garahe nagtatago. Ginawa naming lover's bed ang lumang upuan ng kotse ko. Nang dumating ang pasukan ay hinatid namin si Rochelle sa dormitoryong kanyang tirahan. Sinabihan na lang siya na kung wala siyang gagawin kung weekend ay doon na sa amin magpalipas. Nagkaroon na kami ng nakaw na panahon sa paglipat niya. Kinuha ko ang kanyang schedule sa klase at kung free time niya ay nagkikita kami at nagtatalik. Isang kaibigan ko ang napadala sa Japan bilang scholar at hinabilin sa akin ang kanyang pad. Doon kami nagkikita ni Rochelle. Hindi ito alam ni Mrs. Tuloy ang aming bawal na relasyon ni Rochelle nang walang nakakaalam. Pinapadama ko sa kanya ang isang pagmamahal na wagas. Pero papadudot ang kasiyahan ng aming pagtataksil ay nagkaroon din ng katapusan. At malaking problema dahil aksidente kong nabuntis si Rochelle. Sinabi lang niya ito sa akin nang ako na mismo ang nakakapansin na nagbabago ang kanyang itsura. Nangingitim ang kanyang batok, kilikili at ibang parte ng katawan. Nagsimula na rin siyang magsuka at maglihi noon. Papadudot. Hindi ako makatulog nang malaman namin galing sa OB-GYN na pinuntahan namin na buntis nga si Rochelle. Hindi namin alam kung paano namin maitatago ang paglobo ng kanyang tiyan. Tiyak na malalaman ito ng pamilya niya. Buong araw kong pinag-isipan ng magandang hakbang sa opisina. Tiyak nahihiwalayan ako ni Mrs. kung malaman niya na ang dinadala ni Rochelle ay sa akin. Hindi naman kami pwedeng magsama ni Rochelle at minor de edad pa ito. Tiyak nakakasuhan ako. Sa sunod na buwan pa ito magdi-18. Tiyak na bilanggo ang pupuntahan ko nito. Biglang nagkaisip ako ng solusyon. Agad na tinawagan ko si Rochelle at sinabihang magkita kami. Nagkita kami sa pad ng friend ko at kinausap siya. Sinabi ko sa kanya na sabihin niya ang kalagayan niya sa misis ko. Pero hindi niya sasabihin sa akin ang bata. Explain na lang niya na minsan ay nag-attend siya ng isang party at nalasing. Hindi niya nalaman na may nangyari sa kanya at hindi niya matandaan kung sino ang nakatalik niya. Huli na nang malaman niya na buntis na siya. Sabihin ko sa kanyang ako nang bahala sa sunod na hakbang. Ito nga ang sinabi niyang dahilan sa auntie niya. Isang umagang pumunta siya sa bahay. Tumutulo ang luha niya habang sinasalaysay ang pinagkasunduan naming kwento. Naniwala naman si Mrs. kasi alam niyang hindi naman malandi ang pamangkin niya. Ang problema lang daw ay kung paano namin sasabihin sa mga magulang niya at doon na pumasok ang plano ko. Sinabihan ko si Mrs. na kung pwedeng ilihim namin ang kalagayan ni Rochelle sa pamilya niya. Tutal ay malayo naman ang mga ito sa amin at hindi naman luluwas at tumatawag lang madalas.
Paalisin namin si Rochelle sa dormitoryo at dito na sa bahay titira. Sabihin na lang namin na hindi makapag-aral ng maayos sa dormitoryo at maingay ang mga boarders. Ituloy namin ang pagbubuntis ni Rochelle at eto'y hihinto muna sa susunod na semester hanggang mailabas ang bata. Hindi namin sasabihin sa mga magulang nito ang paghinto niya. Bahala nang maghanap ng dahilan kung malaman nila sa huli. Basta ang importante ay mapalagay ang loob ni Rochelle sa kanyang kalagayan. Kailangan niya ng taong magmamahal sa kanya. Aampunin namin ang bata pagkatapos at magtuloy si Rochelle sa pag-aaral. Sumang-ayon si Mrs. sa plano ko na agad na lumipat si Rochelle sa bahay. Tinawagan namin ang mga magulang nito at sinabi ang dahilan kung bakit napalipat sa amin si Rochelle. Kumalmante ang isipan ni Rochelle sa solusyon namin at nagpatuloy pa rin ang nakaw naming sandali. Hindi nga lang madalasan pero at least magkalapit kami. Lumaki ang tiyan ni Rochelle at masaya si Mrs. Nung makita na parang excited ako sa kalagayan ni Rochelle. Sa isip niya na baka excited lamang ako na magkaroon ng anak. Ang hindi niya alam na totoong anak ko ang nasa sinapupunan ni Rochelle. Huminto nga si Rochelle sa pagpasok sa sumunod na semester, lingid sa kalaman ng mga magulang nito. Hindi pa natapos ang summer vacation nang niluwal ni Rochelle ang isang napakagandang batang lalaki. Maputi ito manang-mana sa kanya, agad naming inayos ang papeles para ampunin ang bata. Pagkasunod na pasukan ay bumalik si Rochelle sa dormitoryo at nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Pero sa puntong yon, ay nagdesisyon ng umalis sa amin si Rochelle at nagpa siya na mag-board na lamang ulit siya. Pumayag na rin kami ni Mrs. And deep inside ay nakahinga ako ng maluwag kasi malaki na ang chance na mabauna sa limot ang katotohanan tungkol sa naging relasyon namin ni Rochelle. Samantala ay nagpatuloy ang init sa relasyon namin ni Maylin. Pero papadudot, sa tuwing nakikita ko ang anak ko ay nakokonsensya ako. Hindi ko kasi alam kung hanggang kailan maitatago namin ni Rochelle ang sikreto. Sa ngayon ay wala na kaming relasyon dahil may boyfriend na siyang iba. Pero nandun pa rin ang takot ko na baka malaman ni Maylin na yung akala naming anak lang ni Rochelle ay ako pala ang tunay na ama. Kinakabahan ako, Papa Dudut, kasi habang lumalaki ang bata, nagiging kamukha ko na siya at napapansin na yon ng asawa ko. Binibiro na nga niya ako na baka ako raw ang tatay ng bata. Siyempre tinatanggi ko yon pero deep inside ay kinakabahan ako. Baka kasi nakakahalata ng asawa ko sa sikretong tinatago ko. Papadudot dahil sa kasalanang ginawa ko. Araw-gabi akong kinakabahan. Wala akong peace of mind. Hindi na pumupunta si Rochelle sa bahay pero nasa amin ang anak niya kaya siguradong babalik at babalik siya sa amin. May pagkakataon nang nagsisisi na ako sa ginawa kong pagtataksil sa asawa ko. At araw-araw akong nagdadasal ngayon sa Diyos na kahit malaman pa ni Maylin ang totoo, ay makuha pa rin niya akong patawarin at hindi kami magkahiwalay. Papadudot, dito ko natatapusin ang sulat ko. Ang may papayo ko lang ay huwag niyong bastang pairalin ang init ng katawan. Mag-isip ng mabuti. At kung may asawa ka na, matuto kang makontento. Mahalin siya at huwag ka nang tumikim ng iba. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Bernard. Maraming salamat Bernard sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Matuto sana tayong kontrolin ang init ng katawan. Lalo na kapag tayo ay may asawa na o committed na sa isang relasyon. Pag-isipan ninyong mabuti ang bawat desisyong gagawin ninyo at pilitin ninyong mapigilan ang pagnanasang nararamdaman ninyo sa hindi ninyo asawa o karelasyon. Dahil ang sarap, panandalian lamang yan. Pero yung pwedeng maging bunga niyan ay pwedeng sumira sa inyong buhay at sa inyong pamilya. Ang buhay ay mahiwaga,
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po